Tatlong malalaking pangalan sa NBA ang hindi na makakatulong sa kanilang koponan ngayong season dahil sa magkakahiwalay na injury concerns. Ang Dallas Mavericks star na si Kyrie Irving ay tuluyan ng hindi maglalaro ngayong season upang mabigyan ng sapat na panahon ang kanyang paggaling mula sa torn ACL na kanyang natamo noong nakaraang Marso. Ayon sa kanyang agent na si Shetelia Riley Irving, layunin nilang masigurong 1,000% handa si Irving sa kanyang pagbabalik para sa 2026 hanggang 27 season at magkaroon ng mas malaking tsansa na muling makahabol sa kampeonato ang Dallas. Samantala, ang Sacramento Kings star na si Domantas Sabonis ay out na rin para sa natitirang bahagi ng 2025 hanggang 26 na season matapos sumailalim sa operasyon para sa torn meniscus sa kaliwang tuhod. Malaking dagok ito sa kampanya ng Kings habang papalapit ang playoff push. Hindi rin maganda ang balita para sa Orlando Magic dahil si Franz Wagner ay sidelined indefinitely sanhi ng patuloy na rehabilitasyon sa kanyang high ankle sprain. Sa nakaraang 2 season, hirap ang Magic na mabuo ang kanilang core dahil sina Wagner, Paolo Banchero at Jalen Suggs ay nagkasama lamang sa 19 sa 135 laro, patunay sa patuloy na injury woes ng koponan. Malaking epekto ito sa playoff race sa magkabilang conference habang papasok ang huling bahagi ng season. Samantala, nagkakaroon naman ngayon ng diskusyon ang National Basketball Association at NBC tungkol sa posibilidad na magdagdag ng 1-on-1 o 2-on-2 tournament sa 2027 All-Star Weekend na gaganapin sa Phoenix. Kung matutuloy ito, malaking pagbabago ang maaaring mangyari sa tradisyonal na NBA Saturday Night. Dahil limitado ang oras ng programa, inevitable na may kailangang alisin upang magbigay daan sa bagong event. Isa sa mga posibleng tanggalin ay ang Slam Dunk Contest. Sa mga nakaraang taon, kapansin-pansin na hindi na kasing bigat ng dati ang mga sumasali at bihira na ang mga superstar na handang magpakitang gilas sa dunk stage. Dahil dito, nagiging dahilan ito ng pagkadismaya ng maraming fans na umaasang makakakita ng high-level competition. Kung papalitan ito ng 1-on-1 o 2-on-2 tournament, maaaring mas tumaas ang excitement level, lalo na kung mga elite scorers at star duos mismo ang sasabak. Mas personal, mas intense at siguradong mas maganda ang laban. Sa huli, nasa NBA pa rin ang desisyon kung alin ang mananatili at alin ang magpapaalam. Pero kung ikaw ang tatanungin, alin ang mas gusto mong mapanood sa All-Star next year? Samantala, umiinit ngayon ang usap-usapan sa buong liga tungkol sa posibleng pagbabalik ni LeBron James sa Cleveland Cavaliers para sa huling kabanata ng kanyang makasaysayang karera. Ayon sa ulat ng The Athletic, kung maglalaro pa si LeBron sa susunod na season, it's gonna be here, isang pahayag na lalong nagpaalab sa mga haka-haka sa Cleveland radio. Dagdag pa rito, sinabi ni Kendrick Perkins na naniniwala siyang nararapat lamang na magretiro si LeBron suot ang uniforme ng Cavs. Mas lalong uminit ang balita matapos iulat ng ilang sources na sina Donovan Mitchell at James Harden ay nakatakdang i-recruit si LeBron ngayong summer. Sa All-Star Weekend, diretsahang tinanong si Mitchell tungkol dito at inamin niyang bilang fan ni LeBron, espesyal kung makakalaro niya ito, ngunit binigyang diin din niyang wala ito sa kanyang kontrol. Samantala, ayon kay Tim McMahon ng ESPN, may lumalakas na espekulasyon sa liga na maaaring bumalik si LeBron sa Cleveland para sa isang retirement tour for the ages. Isang huling season na maaaring maging emosyonal at makasaysayan para sa lungsod kung saan nagsimula at nagdala siya ng kampeonato. Kung ito na nga ang magiging huling yugto ng The King, babalik ba siya sa tahanang minsang nagbigay sa kanya ng walang kapantay na suporta? Sa tingin mo ba dapat bang magtapos ang alamat ni LeBron sa Cleveland? James all the way to the finish. James!